Alam nyo ba na ang ating planeta ay may lihim na kakaunti lang ang nakakaalam? Isang phenomenon na kaya nitong baliktarin ang ating North at South Pole. Parang eksena sa isang sci-fi movie, pero ito ay tunay na nangyayari at maaari pang maganap muli sa hinaharap. Tara, samahan niyo akong alamin kung ano nga ba ang geomagnetic reversal at ano ang mga posibleng epekto nito sa ating mundo. Huwag niyo itong palalampasin dahil baka ito na ang susunod na malaking kaganapan na haharapin ng ating planeta. Ang geomagnetic reversal ay isang natural na phenomenon kung saan ang Earth's magnetic field ay nagpapalit ng direksyon. Sa madaling salita, ang North Magnetic Pole ay nagiging South Magnetic Pole at ang South Magnetic Pole naman ay nagiging North Magnetic Pole. Ang magnetic field ng Earth ay nabubuo dahil sa paggalaw ng molten iron at nickel sa outer core ng ating planeta. Ang mga paggalaw na ito ay lumilikha ng electric currents na siyang bumubuo sa magnetic field. Sa iba't ibang panahon, nagbabago ang pattern ng mga paggalaw na ito na nagiging sanhi ng geomagnetic reversal. Ang geomagnetic reversals ay nangyari na ng maraming beses sa kasaysayan ng Earth. Ang huling reversal ay naganap mga 780,000 years na ang nakalilipas. Tinatawag itong Brunhes-Matuyama reversal. Ang mga reversal ay hindi regular na nangyayari. Maaaring maganap ito sa pagitan ng ilang daang libo hanggang milyon-milyong taon ang pagitan. Ngunit ano nga ba ang mangyayari pag nawala na ang magnetic field strength ng ating planeta? Bago mag-reversal, ang magnetic field ng Earth ay unti-unting humihina, na maaaring tumagal ng libu-libong taon. Kapag humina ang field, mas maraming cosmic rays at solar radiation ang maaaring makapasok sa Earth's atmosphere. Bagamat ang magnetosphere ay nagbibigay ng proteksyon laban sa mga ito, ang mas mahinang field ay maaaring magdulot ng mas mataas na radiation exposure, lalo na sa mga matataas na latitude. Ang mga satellite, GPS systems, at iba pang teknolohiyang umaasa sa Earth's magnetic field para sa kanilang operasyon ay maaaring maapektuhan. Maaari ring magkaroon ng mas madalas na auroras o northern lights sa mas mababang latitude dahil sa pag-interact ng solar wind sa Earth's atmosphere. Maraming hayop tulad ng mga ibon at isda ang umaasa sa Earth's magnetic field para sa pag-navigate. Sa panahon ng reversal, maaaring magulo ang kanilang migratory patterns, ngunit hindi pa tiyak kung gaano kalaki ang epekto nito. Bagamat may mga epekto sa teknolohiya at sa ilang aspeto ng kalikasan, walang ebidensya na ang geomagnetic reversal ay may direktang panganib sa buhay ng tao o sa ating mga ecosystem. Walang nakakaalam kung ang mga lindol na ating nararanasan ngayon ay sanhi ba ng reversal na ito o hindi. Ngunit sa totoo, wala talagang nakakaalam sa tunay na mangyayari sa ating mundo. Ang tanong, malapit na ba itong mangyari? O nangyayari na ba ito ngayon? Sa kasalukuyan, may mga senyales na nagpapakita ng pagliit ng lakas ng magnetic field ng Earth na maaaring indikasyon na may pagbabago sa nangyayari sa core ng planeta. Gayunpaman, hindi pa rin tiyak kung kailan mangyayari ang susunod na reversal. Maaaring tumagal ito ng libu-libong taon, kaya't wala pang agarang pangamba na ito ay malapit na. Ngunit malay natin, baka bukas na ito, pero sana ay hindi naman sana. At diyan nagtatapos ang ating pagtalakay tungkol sa geomagnetic reversal. Huwag kalimutang mag-follow at i-share ang ating mga videos. Hanggang sa muli, paalam!